the 4 laws of God's blessing. 4 na prinsipyo pagdating sa mga pagpapala ng Panginoon sa atin. Ito po ay continuation ng ating topic regarding po sa paano tayo magiging blessing sa ibang tao. Okay? So, stay tuned in po. Huwag kayong mag-tune out. Panoorin nyo po at tapusin ang video na to para po malaman natin kung paano tayo magiging blessing sa ibang tao or sa ating mga kapwa-tao. Okay? So, unang-unang prinsipyo, your blessings should flow to others. Yung mga pagpapala na natatanggap po natin ay kailangang dumadaloy papunta sa ibang tao. So, ibig sabihin, hindi na-i-stuck yung pagpapala sa atin, kundi dapat dumadaloy ito. So, sabi po ng salita ng Panginoon na ikaw or tayong lahat ay pinagpala, hindi lamang para tayo ay maging masaya at maging komportable sa buhay, kundi tayo ay pinagpala upang maging pagpapala din sa iba. Okay? So, sabi po ng Panginoon kay Abraham sa Genesis chapter 12 verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. 'Di ba? Ang sabi dito, pagpapalain si Abraham. Para saan? Para dumami yung ipon niya sa bangko? Or para dumami yung ari-arian niya? Hindi naman sinabi 'yun, 'di ba? Ang sabi diyan, pagpapalain siya para maging pagpapala din sa iba. So, ito po yung unang-unang prinsipyo or batas pagdating sa blessing ng Panginoon. Number 2, pangalawang prinsipyo po na patungkol sa God's blessing is, ito, when you bless others, God takes care of your needs. Amen. 'Di ba? Ito, damang-dama ko talaga to. Kapag ikaw ay nagpala ng iba, ay si Lord na yung bahala sa'yo. Okay? Si Lord na yung bahala sa mga pangangailangan natin. Ito yung tandaan po natin, mga kapatid. Kung tayo ay natatakot magbigay ng pagpapala sa iba, walang hindi pwedeng gawin ng Panginoon sa mga taong nagnanasa na tumulong sa iba. Sa katunayan po, kung magfo-focus tayo kung paano tayo magiging pagpapala sa iba, ay sisiguraduhin ng Panginoon na mabibigay niya yung lahat ng ating mga pangangailangan. So, sabi po ng Panginoong Jesus sa Lucas chapter 18 verses 29 hanggang 30, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan nino man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa buhay na ito. At sa panahong darating, tatanggap pa siya ng buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kung mas pahahalagahan po natin na tuparin yung layunin ng Panginoon sa kanyang kaharian na tulungan yung mga naliligaw, nahihirapan, at iligtas na sila at iligtas yung mga naliligaw na yon, ay aakuhin ng Panginoon yung responsibilidad ng pagbibigay sa atin ng kailangan natin sa buhay dito sa lupa at hanggang sa susunod na buhay. Na-realize ko po na ang pamamahala ng Diyos para sa pagbigay ng iyong pangangailangan ay ang totoong blessing. Bakit po? Kasi hindi yung mga stockbroker, kung meron man tayong mga stockbroker, 'di ba? Parang pangmayayaman lang 'to, 'di ba? Hindi yung mga stockbroker natin yung magma-manage ng fund natin. So ito, I'm sure alam na alam to ng mga mayayaman, 'di ba? Hindi po yung mga bank manager ang mamamahala sa atin at hindi yung mga insurance company ang yun nga, yung mamamahala sa atin, kundi yung Diyos mismo na source ng pagpapala ang bahala sa atin. Napakaganda, 'di ba? Napakagandang promise ng Panginoon kasi kung iaasa natin, ipagkakatiwala natin yung buhay natin sa Panginoon,
at gagawin natin yung best natin para matupad yung layunin ng Panginoon sa atin, is siya mismo yung magbibigay ng pagpapala sa atin. Siya mismo yung bahala na magbigay dun sa mga pangangailangan natin dito sa lupa. Diba? Ang ganda-gandang pakinggan. So number 3 na batas or prinsipyo tungkol sa God's blessing or pagpapala ng Panginoon ay, third, your blessings to others will come back to you. 'Di ba? Alam po ba natin na ang blessing na binibigay natin sa iba ay babalik din sa atin? Kaya nga mas marami kang kung mas marami kang pinagpapala o pinaglilingkuran na tao, mas marami din pong pagpapala ang matatanggap natin mula sa Panginoon. Basahin po natin ang sinasabi ng Lucas chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Tandaan po natin mga kapatid, hindi papalamang ang Panginoon sa atin pagdating sa pagbibigay. Yun bang, ito yung binigay natin, pero sasabihin ni Lord, ay marami siyang binigay, mas dadamihan ko pa. So hindi siya papayag na mas malaki yung binibigay natin kaysa sa binibigay ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Sarap pakinggan. At fourth na prinsipyo, panghuling prinsipyo sa blessing, patungkol sa blessing ng Panginoon ay, the more God blesses you, the more He expects to help. The more He expects you or us to help others. Kaibigan, kung tayo po ay pinagpapala ng Panginoon, ay inaasahan din po niya na hindi po natin ito gagamitin para sa pansarili lang natin, kundi gagamitin natin ito para sa pagtulong sa mas marami pang tao. Okay, sabi po sa Lucas chapter 12 verse 48, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. So, mas malaki yung responsibilidad ng mga taong meron, di ba? Ng mga taong blessed na blessed. Kaya mga kaibigan, huwag po tayong matakot na magbahagi ng ating mga blessing sa iba. Kung hindi, dapat na maging generous po tayo sa iba, at ang Panginoon mas magiging generous sa atin, okay? Kapatid, kung naramdaman mo na pinagpala ka, na bless ka sa sharings natin ngayon, at hihingin ko po na kayo ay mag-heart, mag-comment, at pa-follow na din po ako or pa-subscribe na din po ako para mas marami pa po tayong ma-share na mga patungkol sa mga blessings, at makapagbahagi po tayo ng mga salita ng Panginoon sa pamamagitan ng social media platform. Maraming salamat po. Ako pong muli ang inyong Ate Jen, at pagpalain po tayong lahat. God bless po.